Magandang araw ng Sabado, mga classmate. Good morning sa inyong lahat. Nandito muli ako nag-exercise, no? May gusto lang ako i-share sa inyo about anxiety disorder. Yung hindi pagsuko sa kabila ng anxiety disorder mo. Yung tuloy-tuloy ka sa buhay. Yun yung maganda nating topic sa umagang ito. So bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Dati ako nagka-anxiety disorder. Dati rin akong pinadapa ng anxiety disorder na ito, kaya alam ko ang hirap ng pagkakaroon ng anxiety disorder. Ito naman ang isinishare ko sa inyo o ibinabahagi ko sa inyo yung aking personal experience kung paano ko siya na-overcome. So maganda topic natin ngayon yung hindi pagsuko, no? Gusto kong i-share sa inyo yung araw-araw mo nararanasan ng mga sintomas, no? Ituloy-tuloy mo lang yan. Huwag kang susuko. Huwag mong hihintayin yung araw na huwag mong binibilang yung araw na parang ganito yung ginagawa mo. Sinasabi mo sa sarili mo na ang tagal-tagal na nito, hindi pa rin akong gumagaling dito. Huwag sanang maging ganun yung mindset mo. Ang gawin mo, kahit na may sumpong, minsan tuloy-tuloy mo lang yan. Kasama talaga yan sa may anxiety disorder. Yung pagkakaroon ng minsan sinusumpong ka, kasama talaga yan. Pero sana yung mga pag dumarating yung time na yan na sinusumpong ka, huwag mong paniwalaan. Ituloy-tuloy mo lang, paniwalaan mo na malakas ka at masigla ka. Minsan dadalaw yan sa trabaho, sa biyahe, sa bahay. Minsan kapag wala kang ginagawa, no, dadalaw yan. Pipitik yan minsan, pero sana yung mga sandali iyon ang lagi mong itatatak sa isipan mo. Tinalo mo na ang anxiety disorder. Pinagaling ka na ng ating mahal na Panginoon sa anxiety disorder na ito. Huwag mong bigyan siya ng halaga, huwag mo siyang bigyan ng tawag dito, huwag mo siyang bibigyan ng pagkakataon na sakupin yung mundo mo, no? Kasi nangyayari sa atin, hinahayaan natin na sakupin tayo ng takot, hinahayaan natin na humina tayo, hinahayaan natin siya yung kumikilo sa atin na madalas natin paniwalaan yung mga sintomas na nararamdaman natin. Paulit-ulit kong ibinabahagi sa inyo na huwag nyong paniwalaan yung mga sintomas na dumarating sa inyo, no? Kasi ang hilig manakot ng anxiety disorder. Lahat na paniniwalain ka niya na ganyan yung nararamdaman mo, kahit na hindi. Kumbaga artificial feeling lang yun, pero ang nangyayari sa atin, pinapaniwalaan natin, madali tayong magpaniwala sa kung anong nararamdaman natin. So, wag sanang maging ganyan. Huwag mong hayaan na sakupin ka ng takot. Huwag mong hayaan na yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na nagagawa. Huwag mong hayaan na dati kang nagtatrabaho, tapos ngayon, nahinto. Dahil sa takot mo sa mga sintomas, sa takot mo na baka mawala ka na sa mundo, no? So, hindi, no? Kasi, kung mawawala ka na sa mundo, dati pa, no, kinuha ka na. So, nangyayari sa atin yan, tinatakot na tayo ng anxiety disorder. Kasi ang anxiety disorder talaga ay mahilig manakot talaga. Paulit-ulit nating ibinabahagi sa ating mga video ng anxiety disorder, yung mga sintomas niya ay pananakot lamang sa atin, no? So, sana maging aware tayo. Minsan talaga, tawag nito, dumaan din talaga ako sa time na naisabi ko sa sarili ko, hindi maalis-alis to, naiinis na ako, talagang naiinis na ako kasi madalas niya na lang akong takutin hanggat sa na-realize ko na lang na isang araw na hindi ko kailangan matakot. Minsan hinahamon ko siya. Yung nangyari yung mga bagay niyan, nang na-realize ko yung mga bagay niyan na kailangan hindi ko kailangan matakot, doon na siya unti-unti ang nagpaalam, no? Pero bago ko na-realize yan, talagang struggle, napakaraming struggle ang nangyari sa akin. Yan ay nai-experience ko sa paulit-ulit niya akong tinakot. Mahabang panahon niya akong tinakot. Tapos mahabang panahon niya akong pina-experience ng mga napakaraming sintomas na mabibigat,
mga discomfort. Talagang mahabang panahon niya akong pina-experience nun. Pero yung mga paghihirap pala na yun, ginawa niya akong isang matibay, no? Ginawa niya akong matibay talaga. Doon ako tumibay sa mga sintomas na yun na mabibigat, yung mga discomfort na yun. Doon din tumibay ako. Ang ginawa ko, hinarap ko siya. Yung pagharap ko araw-araw na yun, kahit na sa loob-loob ko, bumibigay talaga na takot. Nandun talaga nangingibabaw yung takot. Inaraw-araw ko lang talaga siya. Talagang hindi ako nagpadaig, no? Ang lagi kong iniisip sa sarili ko, sinasabi ko sa sarili ko, bahala na to, patay kung patay, no? Hanggat sa nawala na lang siya nung na-realize ko na isang araw, na-realize ko na hindi ko kailangan matakot, no? Na-realize ko na patay kung patay, ganyan. Doon na siya unting nagpaalam, no? Siyempre, sa tuluyang paggaling ko, no? Sa tuluyang pag-overcome ko sa anxiety disorder talaga, hindi ko winaglit sa isipan ko ang mahal na Panginoon. Pinaniwalaan ko talaga na pinagaling niya ako ng 100%, no? Kasabay nito, syempre, yung repentance na ginawa ko. Repentance, yung pagsuko at pagtalikod sa mga kasalanan, no? Ayan, kasabay niyan. Kasabay yan sa paggaling mo sa yung anxiety disorder. Talagang tuluyan mo ng kalimutan, no? Tuluyan mo ng isuko ang lahat-lahat sa ating mahal na Panginoon sa tuluyang pag-recover sa anxiety disorder. Repentance, napaka-importante talaga ng repentance. Talagang kailangan mo isuko ang lahat-lahat. Ang sa ganun, makamtan mo yung 100% na paglaya sa anxiety disorder, no? So, yun lang. Tuloy-tuloy mo lang. Huwag kang susuko sa lahat ng mga sintomas, sa lahat ng mga discomfort. Tuloy-tuloy mo lang. Huwag mong hihintayin yung mga araw na sasabihin mo sa sarili mo na ang tagal-tagal na ito, bakit hindi pa ako gumagaling, no? Isa lang dahilan yan. Hindi mo tuluyan isinusuko ang lahat-lahat sa mahal na Panginoon. Hindi mo tuluyan tinatalikuran ang mga kasalanan mo. Patuloy ka sa paggawa ng mga kasalanan mo. At higit sa lahat, syempre, hindi mo pinapatunayan yung seriousness mo sa mahal na Panginoon, no? Yung magkakaroon ka ng time sa Kanya. Tinitingnan kasi ng Panginoon yung ano natin talaga sa Kanya. Yung kung may time ka sa Kanya, kung serious ka talaga, kung sincere ka talaga sa pagbabalik loob sa Kanya, no? Kasabay niyan, syempre kasabay niyan yung pagsisisi mo. Tuluyan mong pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan. Doon mo makakamtan yung 100% recovery sa anxiety disorder. So, yun lang, no? Huwag kayong susuko. Tuloy-tuloy nyo yan, mga classmate. Lagi yung binabahagi sa inyo na huwag kayong susuko. Kasi kapag sumuko ka, ibig sabihin nun, tinuluyan mo ng bitawan ang mahal na Panginoon. Tinuluyan mo ng hindi pinaniwalaan yung pangako na pinagaling ka na niya. Yan lang yan. So, huwag kang susuko. Pagsubok lang yan sa pananampalataya mo. Kailangan mo patunayan yan sa ating mahal na Panginoon na hindi ka natatakot sa anumang laying na mga discomfort na yan, anumang laying na anxiety disorder na yan. Diyan mo tuluyan mo overcome yan sa mga ibinabahagi kong ito. Maraming salamat, mga classmate, sa inyong pagsubaybay sa ating munting channel. Hiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin at malaking tulong nyo na ito sa mga kapwa natin nagsuffer ng anxiety disorder. Maraming salamat, guys. See you in my next video.
Magandang araw ng Sabado, mga classmate. Good morning sa inyong lahat. Nandito muli ako nag-exercise, no? May gusto lang ako i-share sa inyo about anxiety disorder. Yung hindi pagsuko sa kabila ng anxiety disorder mo. Yung tuloy-tuloy ka sa buhay. Yun yung maganda nating topic sa umagang ito. So bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Dati ako nagka-anxiety disorder. Dati rin akong pinadapa ng anxiety disorder na ito, kaya alam ko ang hirap ng pagkakaroon ng anxiety disorder. Ito naman ang isinishare ko sa inyo o ibinabahagi ko sa inyo yung aking personal experience kung paano ko siya na-overcome. So maganda topic natin ngayon yung hindi pagsuko, no? Gusto kong i-share sa inyo yung araw-araw mo nararanasan ng mga sintomas, no? Ituloy-tuloy mo lang yan. Huwag kang susuko. Huwag mong hihintayin yung araw na huwag mong binibilang yung araw na parang ganito yung ginagawa mo. Sinasabi mo sa sarili mo na ang tagal-tagal na nito, hindi pa rin akong gumagaling dito. Huwag sanang maging ganun yung mindset mo. Ang gawin mo, kahit na may sumpong, minsan tuloy-tuloy mo lang yan. Kasama talaga yan sa may anxiety disorder. Yung pagkakaroon ng minsan sinusumpong ka, kasama talaga yan. Pero sana yung mga pag dumarating yung time na yan na sinusumpong ka, huwag mong paniwalaan. Ituloy-tuloy mo lang, paniwalaan mo na malakas ka at masigla ka. Minsan dadalaw yan sa trabaho, sa biyahe, sa bahay. Minsan kapag wala kang ginagawa, no, dadalaw yan. Pipitik yan minsan, pero sana yung mga sandali iyon ang lagi mong itatatak sa isipan mo. Tinalo mo na ang anxiety disorder. Pinagaling ka na ng ating mahal na Panginoon sa anxiety disorder na ito. Huwag mong bigyan siya ng halaga. Huwag mo siyang bigyan ng tawag nito. Huwag mo siyang bibigyan ng pagkakataon na sakupin yung mundo mo, no? Kasi nangyayari sa atin, hinahayaan natin na sakupin tayo ng takot, hinahayaan natin na humina tayo, hinahayaan natin siya yung kumikilos sa atin na madalas natin paniwalaan yung mga sintomas na nararamdaman natin. Paulit-ulit kong ibinabahagi sa inyo na huwag nyong paniwalaan yung mga sintomas na dumarating sa inyo, no? Kasi ang hilig manakot ng anxiety disorder. Lahat na paniniwalain ka niya na ganyan yung nararamdaman mo, kahit na hindi. Kumbaga artificial feeling lang yun, pero ang nangyayari sa atin, pinapaniwalaan natin, madali tayong magpaniwala sa kung anong nararamdaman natin. So, wag sanang maging ganyan. Huwag mong hayaan na sakupin ka ng takot. Huwag mong hayaan na yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na nagagawa. Huwag mong hayaan na dati kang nagtatrabaho, tapos ngayon, nahinto. Dahil sa takot mo sa mga sintomas, sa takot mo na baka mawala ka na sa mundo, no? So, hindi, no? Kasi, kung mawawala ka na sa mundo, dati pa, no, kinuha ka na. So, nangyayari sa atin yan, tinatakot na tayo ng anxiety disorder. Kasi ang anxiety disorder talaga ay mahilig manakot talaga. Paulit-ulit nating ibinabahagi sa ating mga video ng anxiety disorder, yung mga sintomas niya ay pananakot lamang sa atin, no? So, sana maging aware tayo. Minsan talaga, tawag dito, dumaan din talaga ako sa time na naisabi ko sa sarili ko, hindi maalis-alis to, naiinis na ako, talagang naiinis na ako kasi madalas niya na lang akong takutin hanggat sa na-realize ko na lang na isang araw na hindi ko kailangan matakot. Minsan hinahamon ko siya. Yung nangyari yung mga bagay na yan, nung na-realize ko yung mga bagay na yan na kailangan hindi ko kailangan matakot, doon na siya unti-unti ang nagpaalam, no? Pero bago ko na-realize yan, talagang struggle, napakaraming struggle na nangyari sa akin. Yan ay nai-experience ko sa paulit-ulit niya akong tinakot, mahabang panahon niya akong tinakot, tapos mahabang panahon niya akong pina-experience ng mga napakaraming sintomas na mabibigat,
mga discomfort. Talagang mahabang panahon niya akong pina-experience nun. Pero yung mga paghihirap pala na yun, ginawa niya akong isang matibay, no? Ginawa niya akong matibay talaga. Doon ako tumibay sa mga sintomas na yun na mabibigat, yung mga discomfort na yun. Doon din tumibay ako. Ang ginawa ko, hinarap ko siya. Yung pagharap ko araw-araw na yun, kahit na sa loob-loob ko, bumibigay talaga na takot. Nandun talaga nangingibabaw yung takot. Inaraw-araw ko lang talaga siya. Talagang hindi ako nagpadaig, no? Ang lagi kong iniisip sa sarili ko, sinasabi ko sa sarili ko, bahala na to, patay kung patay, no? Hanggat sa nawala na lang siya nung na-realize ko na isang araw, na-realize ko na hindi ko kailangan matakot, no? Na-realize ko na patay kung patay, ganyan. Doon na siya unting nagpaalam, no? Siyempre, sa tuluyang paggaling ko, no? Sa tuluyang pag-overcome ko sa anxiety disorder talaga, hindi ko winaglit sa isipan ko ang mahal na Panginoon. Pinaniwalaan ko talaga na pinagaling niya ako ng 100%, no? Kasabay na ito, syempre, yung repentance na ginawa ko. Repentance, yung pagsuko at pagtalikod sa mga kasalanan, no? Ayan, kasabay niyan. Kasabay yan sa paggaling mo sa yung anxiety disorder. Talagang tuluyan mo ng kalimutan, no? Tuluyan mo ng isuko ang lahat-lahat sa ating mahal na Panginoon sa tuluyang pag-recover sa anxiety disorder. Repentance, napaka-importante talaga ng repentance. Talagang kailangan mo isuko ang lahat-lahat. Ang sa ganun, makamtan mo yung 100% na paglaya sa anxiety disorder, no? So, yun lang. Tuloy-tuloy mo lang. Huwag kang susuko sa lahat ng mga sintomas, sa lahat ng mga discomfort. Tuloy-tuloy mo lang. Huwag mong hihintayin yung mga araw na sasabihin mo sa sarili mo na ang tagal-tagal na ito, bakit hindi pa ako gumagaling, no? Isa lang dahilan yan. Hindi mo tuluyan isinusuko ang lahat-lahat sa mahal na Panginoon. Hindi mo tuluyan tinatalikuran ang mga kasalanan mo. Patuloy ka sa paggawa ng mga kasalanan mo. At higit sa lahat, syempre, hindi mo pinapatunayan yung seriousness mo sa mahal na Panginoon, no? Yung magkakaroon ka ng time sa Kanya. Tinitingnan kasi ng Panginoon yung ano natin talaga sa Kanya. Yung kung may time ka sa Kanya, kung serious ka talaga, kung sincere ka talaga sa pagbabalik loob sa Kanya, no? Kasabay niyan, syempre, kasabay niyan yung pagsisisi mo. Tuluyan mong pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan. Doon mo makakamtan yung 100% recovery sa anxiety disorder. So, yun lang, no? Huwag kayong susuko. Tuloy-tuloy nyo yan, mga classmate. Lagi yung binabahagi sa inyo na huwag kayong susuko. Kasi kapag sumuko ka, ibig sabihin nun, tinuluyan mo ng bitawan ang mahal na Panginoon. Tinuluyan mo ng hindi pinaniwalaan yung pangako na pinagaling ka na niya. Yan lang yan. So, huwag kang susuko. Pagsubok lang yan sa pananampalataya mo. Kailangan mo patunayan yan sa ating mahal na Panginoon na hindi ka natatakot sa anumang laying ng mga discomfort na yan, anumang laying na anxiety disorder na yan. Diyan mo tuluyan mo overcome yan sa mga ibinabahagi kong ito. Maraming salamat, mga classmate, sa inyong pagsubaybay sa ating Mountain Channel. Hiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin at malaking tulong nyo na ito sa mga kapwa natin nagsuffer ng anxiety disorder. Maraming salamat, guys. See you in my next video.
Magandang araw ng Sabado, mga classmate. Good morning sa inyong lahat. Nandito muli ako nag-exercise, no? May gusto lang ako i-share sa inyo about anxiety disorder. Yung hindi pagsuko sa kabila ng anxiety disorder mo. Yung tuloy-tuloy ka sa buhay. Yun yung maganda nating topic sa umagang ito. So bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Dati ako nagka-anxiety disorder. Dati rin akong pinadapa ng anxiety disorder na ito, kaya alam ko ang hirap ng pagkakaroon ng anxiety disorder. Ito naman ang isinishare ko sa inyo o ibinabahagi ko sa inyo yung aking personal experience kung paano ko siya na-overcome. So maganda topic natin ngayon yung hindi pagsuko, no? Gusto kong i-share sa inyo yung araw-araw mo nararanasan ng mga sintomas, no? Ituloy-tuloy mo lang yan. Huwag kang susuko. Huwag mong hihintayin yung araw na huwag mong binibilang yung araw na parang ganito yung ginagawa mo. Sinasabi mo sa sarili mo na ang tagal-tagal na nito, hindi pa rin akong gumagaling dito. Huwag sanang maging ganun yung mindset mo. Ang gawin mo, kahit na may sumpong, minsan tuloy-tuloy mo lang yan. Kasama talaga yan sa may anxiety disorder. Yung pagkakaroon ng minsan sinusumpong ka, kasama talaga yan. Pero sana yung mga pag dumarating yung time na yan na sinusumpong ka, huwag mong paniwalaan. Ituloy-tuloy mo lang, paniwalaan mo na malakas ka at masigla ka. Minsan dadalaw yan sa trabaho, sa biyahe, sa bahay. Minsan kapag wala kang ginagawa, no, dadalaw yan. Pipitik yan minsan, pero sana yung mga sandali iyon ang lagi mong itatatak sa isipan mo. Tinalo mo na ang anxiety disorder. Pinagaling ka na ng ating mahal na Panginoon sa anxiety disorder na ito. Huwag mong bigyan siya ng halaga. Huwag mo siyang bigyan ng tawag nito. Huwag mo siyang bibigyan ng pagkakataon na sakupin yung mundo mo, no? Kasi nangyayari sa atin, hinahayaan natin na sakupin tayo ng takot, hinahayaan natin na humina tayo, hinahayaan natin siya yung kumikilo sa atin na madalas natin paniwalaan yung mga sintomas na nararamdaman natin. Paulit-ulit kong ibinabahagi sa inyo na huwag nyong paniwalaan yung mga sintomas na dumarating sa inyo, no? Kasi ang hilig manakot ng anxiety disorder. Lahat na paniniwalain ka niya na ganyan yung nararamdaman mo. Kahit na hindi. Kumbaga artificial feeling lang yun. Pero ang nangyayari sa atin, pinapaniwalaan natin, madali tayong magpaniwala sa kung anong nararamdaman natin, no? So, wag sana maging ganyan. Huwag mong hayaan na sakupin ka ng takot. Huwag mong hayaan na yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na nagagawa. Huwag mong hayaan na dati kang nagtatrabaho, tapos ngayon, nahinto. Dahil sa takot mo sa mga sintomas, sa takot mo na baka mawala ka na sa mundo, no? So, hindi, no? Kasi, kung mawawala ka na sa mundo, dati pa, no? Kinuha ka na. So, nangyayari sa atin yan, tinatakot na tayo ng anxiety disorder. Kasi ang anxiety disorder talaga ay mahilig manakot talaga. Paulit-ulit nating ibinabahagi sa ating mga video ng anxiety disorder, yung mga sintomas niya ay pananakot lamang sa atin, no? So, sana maging aware tayo. Minsan talaga, tawag nito, dumaan din talaga ako sa time na naisabi ko sa sarili ko, hindi maalis-alis to, naiinis na ako, talagang naiinis na ako kasi madalas niya na lang akong takutin hanggat sa na-realize ko na lang na isang araw na hindi ko kailangan matakot. Minsan hinahamon ko siya. Yung nangyari yung mga bagay na yan, nang na-realize ko yung mga bagay na yan na kailangan hindi ko kailangan matakot, doon na siya unti-unti ang nagpaalam, no? Pero bago ko na-realize yan, talagang struggle, napakaraming struggle ang nangyari sa akin. Yan ay nai-experience ko sa paulit-ulit niya akong tinakot. Mahabang panahon niya akong tinakot. Tapos mahabang panahon niya akong pina-experience ng mga napakaraming sintomas na mabibigat.
mga discomfort. Talagang mahabang panahon niya akong pina-experience nun. Pero yung mga paghihirap pala na yun, ginawa niya akong isang matibay, no? Ginawa niya akong matibay talaga. Doon ako tumibay sa mga sintomas na yun na mabibigat, yung mga discomfort na yun. Doon din tumibay ako. Ang ginawa ko, hinarap ko siya. Yung pagharap ko araw-araw na yun, kahit na sa loob-loob ko, bumibigay talaga na takot. Nandun talaga nangingibabaw yung takot. Inaraw-araw ko lang talaga siya. Talagang hindi ako nagpadaig, no? Ang lagi kong iniisip sa sarili ko, sinasabi ko sa sarili ko, bahala na to, patay kung patay, no? Hanggat sa nawala na lang siya nung na-realize ko na isang araw, na-realize ko na hindi ko kailangan matakot, no? Na-realize ko na patay kung patay, ganyan. Doon na siya unting nagpaalam, no? Siyempre, sa tuluyang paggaling ko, no? Sa tuluyang pag-overcome ko sa anxiety disorder talaga, hindi ko winaglit sa isipan ko ang mahal na Panginoon. Pinaniwalaan ko talaga na pinagaling niya ako ng 100%, no? Kasabay nito, siyempre, yung repentance na ginawa ko. Repentance, yung pagsuko at pagtalikod sa mga kasalanan, no? Ayan, kasabay niyan. Kasabay yan sa paggaling mo sa yung anxiety disorder. Talagang tuluyan mo ng kalimutan, no? Tuluyan mo ng isuko ang lahat-lahat sa ating mahal na Panginoon sa tuluyang pag-recover sa anxiety disorder. Repentance, napaka-importante talaga ng repentance. Talagang kailangan mo isuko ang lahat-lahat. Nang sa ganun, makamtan mo yung 100% na paglaya sa anxiety disorder, no? So, yun lang. Tuloy-tuloy mo lang. Huwag kang susuko sa lahat ng mga sintomas, sa lahat ng mga discomfort. Tuloy-tuloy mo lang. Huwag mong hihintayin yung mga araw na sasabihin mo sa sarili mo na ang tagal-tagal na ito, bakit hindi pa ako gumagaling, no? Isa lang dahilan yan. Hindi mo tuluyan isinusuko ang lahat-lahat sa mahal na Panginoon. Hindi mo tuluyan tinatalikuran ang mga kasalanan mo. Patuloy ka sa paggawa ng mga kasalanan mo. At higit sa lahat, syempre, hindi mo pinapatunayan yung seriousness mo sa mahal na Panginoon, no? Yung magkakaroon ka ng time sa Kanya. Tinitingnan kasi ng Panginoon yung ano natin talaga sa Kanya. Yung kung may time ka sa Kanya, kung serious ka talaga, kung sincere ka talaga sa pagbabalik loob sa Kanya, no? Kasabay niyan, syempre, kasabay niyan yung pagsisisi mo. Tuluyan mong pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan. Doon mo makakamtan yung 100% recovery sa anxiety disorder. So, yun lang, no? Huwag kayong susuko. Tuloy-tuloy nyo yan, mga classmate. Lagi yung binabahagi sa inyo na huwag kayong susuko. Kasi kapag sumuko ka, ibig sabihin nun, tinuluyan mo ng bitawan ang mahal na Panginoon. Tinuluyan mo lang hindi pinaniwalaan yung pangako na pinagaling ka na niya. Yan lang yan. So, huwag kang susuko. Pagsubok lang yan sa pananampalataya mo. Kailangan mo patunayan yan sa ating mahal na Panginoon na hindi ka natatakot sa anumang laying na mga discomfort na yan, anumang laying na anxiety disorder na yan. Diyan mo tuluyan mo overcome yan sa mga ibinabahagi kong ito. Maraming salamat, mga classmate, sa inyong pagsubaybay sa ating Mountain Channel. Hiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin at malaking tulong nyo na ito sa mga kapwa natin nag-suffer ng anxiety disorder. Maraming salamat, guys. See you in my next video.
Magandang araw ng Sabado, mga classmate. Good morning sa inyong lahat. Nandito muli ako nag-exercise, no? May gusto lang ako i-share sa inyo about anxiety disorder. Yung hindi pagsuko sa kabila ng anxiety disorder mo. Yung tuloy-tuloy ka sa buhay. Yun yung maganda nating topic sa umagang ito. So bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Dati ako nagka-anxiety disorder. Dati rin akong pinadapa ng anxiety disorder na ito, kaya alam ko ang hirap ng pagkakaroon ng anxiety disorder. Ito naman ang isinishare ko sa inyo o ibinabahagi ko sa inyo yung aking personal experience kung paano ko siya na-overcome. So maganda topic natin ngayon yung hindi pagsuko, no? Gusto kong i-share sa inyo yung araw-araw mo nararanasan ng mga sintomas, no? Ituloy-tuloy mo lang yan. Huwag kang susuko. Huwag mong hihintayin yung araw na huwag mong binibilang yung araw na parang ganito yung ginagawa mo. Sinasabi mo sa sarili mo na ang tagal-tagal na nito, hindi pa rin akong gumagaling dito. Huwag sanang maging ganun yung mindset mo. Ang gawin mo, kahit na may sumpong, minsan tuloy-tuloy mo lang yan. Kasama talaga yan sa may anxiety disorder. Yung pagkakaroon ng minsan sinusumpong ka, kasama talaga yan. Pero sana yung mga pag dumarating yung time na yan na sinusumpong ka, huwag mong paniwalaan. Ituloy-tuloy mo lang, paniwalaan mo na malakas ka at masigla ka. Minsan dadalaw yan sa trabaho, sa biyahe, sa bahay. Minsan kapag wala kang ginagawa, dadalaw yan. Pipitik yan minsan, pero sana yung mga sandali iyon ang lagi mong itatatak sa isipan mo. Tinalo mo na ang anxiety disorder. Pinagaling ka na ng ating mahal na Panginoon sa anxiety disorder na ito. Huwag mong bigyan siya ng halaga. Huwag mo siyang bigyan ng tawag nito. Huwag mo siyang bibigyan ng pagkakataon na sakupin yung mundo mo, no? Kasi nangyayari sa atin, hinahayaan natin na sakupin tayo ng takot, hinahayaan natin na humina tayo, hinahayaan natin siya yung kumikilo sa atin na madalas natin paniwalaan yung mga sintomas na nararamdaman natin. Paulit-ulit kong ibinabahagi sa inyo na huwag nyong paniwalaan yung mga sintomas na dumarating sa inyo, no? Kasi ang hilig manakot ng anxiety disorder. Lahat na paniniwalain ka niya na ganyan yung nararamdaman mo. Kahit na hindi. Kumbaga artificial feeling lang yun. Pero ang nangyayari sa atin, pinapaniwalaan natin, madali tayong magpaniwala sa kung anong nararamdaman natin, no? So, wag sanang maging ganyan. Huwag mong hayaan na sakupin ka ng takot. Huwag mong hayaan na yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na nagagawa. Huwag mong hayaan na dati kang nagtatrabaho, tapos ngayon, nahinto. Dahil sa takot mo sa mga sintomas, sa takot mo na baka mawala ka na sa mundo, no? So, hindi, no? Kasi, kung mawawala ka na sa mundo, dati pa, no? Kinuha ka na. So, nangyayari sa atin yan, tinatakot na tayo ng anxiety disorder. Kasi ang anxiety disorder talaga ay mahilig manakot talaga. Paulit-ulit nating ibinabahagi sa ating mga video ng anxiety disorder, yung mga sintomas niya ay pananakot lamang sa atin, no? So, sana maging aware tayo. Minsan talaga, tawag nito, dumaan din talaga ako sa time na naisabi ko sa sarili ko, hindi maalis-alis to, naiinis na ako, talagang naiinis na ako kasi madalas niya na lang akong takutin hanggat sa na-realize ko na lang na isang araw na hindi ko kailangan matakot. Minsan hinahamon ko siya. Yung nangyari yung mga bagay niyan, nang na-realize ko yung mga bagay niyan na kailangan hindi ko kailangan matakot, doon na siya unti-unti ang nagpaalam, no? Pero bago ko na-realize yan, talagang struggle, napakaraming struggle ang nangyari sa akin. Yan ay nai-experience ko sa paulit-ulit niya akong tinakot. Mahabang panahon niya akong tinakot. Tapos mahabang panahon niya akong pina-experience ng mga napakaraming sintomas na mabibigat.
mga discomfort. Talagang mahabang panahon niya akong pina-experience nun. Pero yung mga paghihirap pala na yun, ginawa niya akong isang matibay, no? Ginawa niya akong matibay talaga. Doon ako tumibay sa mga sintomas na yun na mabibigat, yung mga discomfort na yun. Doon din tumibay ako. Ang ginawa ko, hinarap ko siya. Yung pagharap ko araw-araw na yun, kahit na sa loob-loob ko, bumibigay talaga na takot. Nandun talaga nangingibabaw yung takot. Inaraw-araw ko lang talaga siya. Talagang hindi ako nagpadaig, no? Ang lagi kong iniisip sa sarili ko, sinasabi ko sa sarili ko, bahala na to, patay kung patay, no? Hanggat sa nawala na lang siya nung na-realize ko na isang araw, na-realize ko na hindi ko kailangan matakot, no? Na-realize ko na patay kung patay, ganyan. Doon na siya unting nagpaalam, no? Siyempre, sa tuluyang paggaling ko, no, sa tuluyang pag-overcome ko sa anxiety disorder talaga, hindi ko winaglit sa isipan ko ang mahal na Panginoon. Pinaniwalaan ko talaga na pinagaling niya ako ng 100%, no. Kasabay nito, siyempre, yung repentance na ginawa ko. Repentance, yung pagsuko at pagtalikod sa mga kasalanan, no. Ayan, kasabay niyan. Kasabay yan sa paggaling mo sa yung anxiety disorder. Talagang tuluyan mo ng kalimutan, no? Tuluyan mo ng isuko ang lahat-lahat sa ating mahal na Panginoon sa tuluyang pag-recover sa anxiety disorder. Repentance, napaka-importante talaga ng repentance. Talagang kailangan mo isuko ang lahat-lahat. Ang sa ganun, makamtan mo yung 100% na paglaya sa anxiety disorder, no? So, yun lang. Tuloy-tuloy mo lang. Huwag kang susuko sa lahat ng mga sintomas, sa lahat ng mga discomfort. Tuloy-tuloy mo lang. Huwag mong hihintayin yung mga araw na sasabihin mo sa sarili mo na ang tagal-tagal na ito, bakit hindi pa ako gumagaling, no? Isa lang dahilan yan, hindi mo tuluyan isinusuko ang lahat-lahat sa mahal na Panginoon. Hindi mo tuluyan tinatalikuran ang mga kasalanan mo. Patuloy ka sa paggawa ng mga kasalanan mo. At higit sa lahat, syempre, hindi mo pinapatunayan yung seriousness mo sa mahal na Panginoon, no? Yung magkakaroon ka ng time sa Kanya, tinitingnan kasi ng Panginoon yung natin talaga sa Kanya, yung kung may time ka sa Kanya, kung serious ka talaga, kung sincere ka talaga sa pagbabalik loob sa Kanya, no? Kasabay niyan, syempre kasabay niyan yung pagsisisi mo, tuluyan mong pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan. Doon mo makakamtan yung 100% recovery sa anxiety disorder. So, yun lang, no? Huwag kayong susuko. Tuloy-tuloy nyo yan, mga classmate. Lagi yung binabahagi sa inyo na huwag kayong susuko. Kasi kapag sumuko ka, ibig sabihin nun, tinuluyan mo ng bitawan ang mahal na Panginoon. Tinuluyan mo lang hindi pinaniwalaan yung pangako na pinagaling ka na niya. Yan lang yan. So, huwag kang susuko. Pagsubok lang yan sa pananampalataya mo. Kailangan mo patunayan yan sa ating mahal na Panginoon na hindi ka natatakot sa anumang lying na mga discomfort na yan, anumang lying na anxiety disorder na yan. Diyan mo tuluyan mo overcome yan sa mga ibinabahagi kong ito. Maraming salamat, mga classmate, sa inyong pagsubaybay sa ating Mountain Channel. Hiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin at malaking tulong nyo na ito sa mga kapwa natin nag-suffer ng anxiety disorder. Maraming salamat, guys. See you in my next video.
Magandang araw ng Sabado, mga classmate. Good morning sa inyong lahat. Nandito muli ako nag-exercise, no? May gusto lang ako i-share sa inyo about anxiety disorder. Yung hindi pagsuko sa kabila ng anxiety disorder mo. Yung tuloy-tuloy ka sa buhay. Yun yung maganda nating topic sa umagang ito. So bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Dati ako nagka-anxiety disorder. Dati rin akong pinadapa ng anxiety disorder na ito. Kaya alam ko ang hirap ng pagkakaroon ng anxiety disorder. Ito naman ang isinishare ko sa inyo o ibinabahagi ko sa inyo yung aking personal experience kung paano ko siya na-overcome. So maganda topic natin ngayon yung hindi pagsuko, no? Gusto kong i-share sa inyo yung araw-araw mo nararanasan ng mga sintomas, no? Ituloy-tuloy mo lang yan. Huwag kang susuko. Huwag mong hihintayin yung araw na huwag mong binibilang yung araw na parang ganito yung ginagawa mo. Sinasabi mo sa sarili mo na ang tagal-tagal na nito, hindi pa rin akong gumagaling dito. Huwag sanang maging ganun yung mindset mo. Ang gawin mo, kahit na may sumpong, minsan tuloy-tuloy mo lang yan. Kasama talaga yan sa may anxiety disorder. Yung pagkakaroon ng minsan sinusumpong ka, kasama talaga yan. Pero sana yung mga pag dumarating yung time na yan na sinusumpong ka, huwag mong paniwalaan. Ituloy-tuloy mo lang, paniwalaan mo na malakas ka at masigla ka. Minsan dadalaw yan sa trabaho, sa biyahe, sa bahay. Minsan kapag wala kang ginagawa, no, dadalaw yan. Pipitik yan minsan, pero sana yung mga sandali iyon ang lagi mong itatatak sa isipan mo. Tinalo mo na ang anxiety disorder. Pinagaling ka na ng ating mahal na Panginoon sa anxiety disorder na ito. Huwag mong bigyan siya ng halaga. Huwag mo siyang bigyan ng tawag nito. Huwag mo siyang bibigyan ng pagkakataon na sakupin yung mundo mo, no? Kasi nangyayari sa atin, hinahayaan natin na sakupin tayo ng takot. Hinahayaan natin na humina tayo. Hinahayaan natin siya yung kumikilo sa atin na madalas natin paniwalaan yung mga sintomas na nararamdaman natin. Paulit-ulit kong ibinabahagi sa inyo na huwag nyong paniwalaan yung mga sintomas na dumarating sa inyo, no? Kasi ang hilig manakot ng anxiety disorder. Lahat na paniniwalain ka niya na ganyan yung nararamdaman mo, kahit na hindi. Kumbaga artificial feeling lang yun, pero ang nangyayari sa atin, pinapaniwalaan natin, madali tayong magpaniwala sa kung anong nararamdaman natin. So wag sana maging ganyan. Huwag mong hayaan na sakupin ka ng takot. Huwag mong hayaan na yung mga dati mong ginagawa hindi mo na nagagawa. Huwag mong hayaan na dati kang nagtatrabaho tapos ngayon nahinto dahil sa takot mo sa mga sintomas, sa takot mo na baka mawala ka na sa mundo, no? So hindi, no? Kasi kung mawawala ka na sa mundo, dati pa, no, kinuha ka na. So nangyayari sa atin yan, tinatakot na tayo ng anxiety disorder. Kasi ang anxiety disorder talaga ay mahilig manakot talaga. Paulit-ulit nating ibinabahagi sa ating mga video ng anxiety disorder, yung mga sintomas niya ay pananakot lamang sa atin, no? So sana maging aware tayo. Minsan talaga, tawag nito, dumaan din talaga ako sa time na naisabi ko sa sarili ko, hindi maalis-alis to, naiinis na ako, talagang naiinis na ako kasi madalas niya na lang akong takutin hanggat sa na-realize ko na lang na isang araw na hindi ko kailangan matakot. Minsan hinahamon ko siya. Yung nangyari yung mga bagay niyan, nang na-realize ko yung mga bagay niyan na kailangan hindi ko kailangan matakot, doon na siya unti-unti ang nagpaalam, no? Pero bago ko na-realize yan, talagang struggle, napakaraming struggle ang nangyari sa akin. Yan ay nai-experience ko sa paulit-ulit niya akong tinakot, mahabang panahon niya akong tinakot, tapos mahabang panahon niya akong pina-experience ng mga napakaraming sintomas na mabibigat,
mga discomfort. Talagang mahabang panahon niya akong pina-experience nun. Pero yung mga paghihirap pala na yun, ginawa niya akong isang matibay, no? Ginawa niya akong matibay talaga. Doon ako tumibay sa mga sintomas na yun na mabibigat, yung mga discomfort na yun. Doon din tumibay ako. Ang ginawa ko, hinarap ko siya. Yung pagharap ko araw-araw na yun, kahit na sa loob-loob ko, bumibigay talaga na takot. Nandun talaga nangingibabaw yung takot. Inaraw-araw ko lang talaga siya. Talagang hindi ako nagpadaig, no? Ang lagi kong iniisip sa sarili ko, sinasabi ko sa sarili ko, bahala na to, patay kung patay, no? Hanggat sa nawala na lang siya nung na-realize ko na isang araw, na-realize ko na hindi ko kailangan matakot, no? Na-realize ko na patay kung patay, ganyan. Doon na siya unting nagpaalam, no? Siyempre, sa tuluyang paggaling ko, no, sa tuluyang pag-overcome ko sa anxiety disorder talaga, hindi ko winaglit sa isipan ko ang mahal na Panginoon. Pinaniwalaan ko talaga na pinagaling niya ako ng 100%, no. Kasabay na ito, siyempre, yung repentance na ginawa ko. Repentance, yung pagsuko at pagtalikod sa mga kasalanan, no. Ayan, kasabay yan sa paggaling mo sa yung anxiety disorder. Talagang tuluyan mo ng kalimutan, no? Tuluyan mo ng isuko ang lahat-lahat sa ating mahal na Panginoon sa tuluyang pag-recover sa anxiety disorder. Repentance, napaka-importante talaga ng repentance. Talagang kailangan mo isuko ang lahat-lahat. Ang sa ganun, makantan mo yung 100% na paglaya sa anxiety disorder, no? So, yun lang. Tuloy-tuloy mo lang. Huwag kang susuko sa lahat ng mga sintomas, sa lahat ng mga discomfort. Tuloy-tuloy mo lang. Huwag mong hihintayin yung mga araw na sasabihin mo sa sarili mo na ang tagal-tagal na ito, bakit hindi pa ako gumagaling, no? Isa lang dahilan yan, hindi mo tuluyan isinusuko ang lahat-lahat sa mahal na Panginoon. Hindi mo tuluyan tinatalikuran ang mga kasalanan mo. Patuloy ka sa paggawa ng mga kasalanan mo. At higit sa lahat, syempre, hindi mo pinapatunayan yung seriousness mo sa mahal na Panginoon, no? Yung magkakaroon ka ng time sa Kanya, tinitingnan kasi ng Panginoon yung natin talaga sa Kanya, yung kung may time ka sa Kanya, kung serious ka talaga, kung sincere ka talaga sa pagbabalik loob sa Kanya, no? Kasabay niyan, syempre kasabay niyan yung pagsisisi mo, tuluyan mong pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan. Doon mo makakamtan yung 100% recovery sa anxiety disorder. So, yun lang, no? Huwag kayong susuko. Tuloy-tuloy nyo yan, mga classmate. Lagi yung binabahagi sa inyo na huwag kayong susuko. Kasi kapag sumuko ka, ibig sabihin nun, tinuluyan mo ng bitawan ang mahal na Panginoon. Tinuluyan mo ng hindi pinaniwalaan yung pangako na pinagaling ka na niya. Yan lang yan. So, huwag kang susuko. Pagsubok lang yan sa pananampalataya mo. Kailangan mo patunayan yan sa ating mahal na Panginoon na hindi ka natatakot sa anumang lying na mga discomfort na yan, anumang lying na anxiety disorder na yan. Diyan mo tuluyan ma-overcome yan sa mga ibinabahagi kong ito. Maraming salamat, mga classmate, sa inyong pagsubaybay sa ating munting channel. Hiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin at malaking tulong nyo na ito sa mga kapwa natin nag-suffer ng anxiety disorder. Maraming salamat, guys. See you in my next video.
Magandang araw ng Sabado, mga classmate. Good morning sa inyong lahat. Nandito muli ako nag-exercise, no? May gusto lang ako i-share sa inyo about anxiety disorder. Yung hindi pagsuko sa kabila ng anxiety disorder mo. Yung tuloy-tuloy ka sa buhay. Yun yung maganda nating topic sa umagang ito. So bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Dati ako nagka-anxiety disorder. Dati rin akong pinadapa ng anxiety disorder na ito, kaya alam ko ang hirap ng pagkakaroon ng anxiety disorder. Ito naman ang isinishare ko sa inyo o ibinabahagi ko sa inyo yung aking personal experience kung paano ko siya na-overcome. So maganda topic natin ngayon yung hindi pagsuko, no? Gusto kong i-share sa inyo yung araw-araw mo nararanasan ng mga sintomas, no? Ituloy-tuloy mo lang yan. Huwag kang susuko. Huwag mong hihintayin yung araw na huwag mong binibilang yung araw na parang ganito yung ginagawa mo. Sinasabi mo sa sarili mo na ang tagal-tagal na nito, hindi pa rin akong gumagaling dito. Huwag sanang maging ganun yung mindset mo. Ang gawin mo, kahit na may sumpong, minsan tuloy-tuloy mo lang yan. Kasama talaga yan sa may anxiety disorder. Yung pagkakaroon ng minsan sinusumpong ka, kasama talaga yan. Pero sana yung mga pag dumarating yung time na yan na sinusumpong ka, huwag mong paniwalaan. Ituloy-tuloy mo lang, paniwalaan mo na malakas ka at masigla ka. Minsan dadalaw yan sa trabaho, sa biyahe, sa bahay. Minsan kapag wala kang ginagawa, no, dadalaw yan. Pipitik yan minsan, pero sana yung mga sandali iyon ang lagi mong itatatak sa isipan mo. Tinalo mo na ang anxiety disorder. Pinagaling ka na ng ating mahal na Panginoon sa anxiety disorder na ito. Huwag mong bigyan siya ng halaga, huwag mo siyang bigyan ng tawag dito, huwag mo siyang bibigyan ng pagkakataon na sakupin yung mundo mo, no? Kasi nangyayari sa atin, hinahayaan natin na sakupin tayo ng takot, hinahayaan natin na humina tayo, hinahayaan natin siya yung kumikilo sa atin na madalas natin paniwalaan yung mga sintomas na nararamdaman natin. Paulit-ulit kong ibinabahagi sa inyo na huwag nyong paniwalaan yung mga sintomas na dumarating sa inyo, no? Kasi ang hilig manakot ng anxiety disorder. Lahat na paniniwalain ka niya na ganyan yung nararamdaman mo, kahit na hindi. Kumbaga artificial feeling lang yun, pero ang nangyayari sa atin, pinapaniwalaan natin, madali tayong magpaniwala sa kung anong nararamdaman natin, no? So wag sana maging ganyan. Huwag mong hayaan na sakupin ka ng takot. Huwag mong hayaan na yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na nagagawa. Huwag mong hayaan na dati kang nagtatrabaho, tapos ngayon, nahinto. Dahil sa takot mo sa mga sintomas, sa takot mo na baka mawala ka na sa mundo, no? So, hindi, no? Kasi, kung mawawala ka na sa mundo, dati pa, no? Kinuha ka na. So, nangyayari sa atin yan, tinatakot na tayo ng anxiety disorder. Kasi ang anxiety disorder talaga ay mahilig manakot talaga. Paulit-ulit nating binabahagi sa ating mga video ng anxiety disorder, yung mga sintomas niya ay pananakot lamang sa atin, no? So, sana maging aware tayo. Minsan talaga, tawag dito, dumaan din talaga ako sa time na naisabi ko sa sarili ko, hindi maalis-alis to, naiinis na ako, talagang naiinis na ako kasi madalas niya na lang akong takutin hanggat sa na-realize ko na lang na isang araw na hindi ko kailangan matakot. Minsan hinahamon ko siya. Yung nangyari yung mga bagay niyan, nang na-realize ko yung mga bagay niyan na kailangan hindi ko kailangan matakot, doon na siya unti-unti ang nagpaalam, no? Pero bago ko na-realize yan, talagang struggle, napakaraming struggle ang nangyari sa akin. Yan ay nai-experience ko sa paulit-ulit niya akong tinakot. Mahabang panahon niya akong tinakot. Tapos mahabang panahon niya akong pina-experience ng mga napakaraming sintomas na mabibigat.
mga discomfort. Talagang mahabang panahon niya akong pina-experience nun. Pero yung mga paghihirap pala na yun, ginawa niya akong isang matibay, no? Ginawa niya akong matibay talaga. Doon ako tumibay sa mga sintomas na yun na mabibigat, yung mga discomfort na yun. Doon din tumibay ako. Ang ginawa ko, hinarap ko siya. Yung pagharap ko araw-araw na yun, kahit na sa loob-loob ko, bumibigay talaga na takot. Nandun talaga nangingibabaw yung takot. Inaraw-araw ko lang talaga siya. Talagang hindi ako nagpadaig, no? Ang lagi kong iniisip sa sarili ko, sinasabi ko sa sarili ko, bahala na to, patay kung patay, no? Hanggat sa nawala na lang siya nung na-realize ko na isang araw, na-realize ko na hindi ko kailangan matakot, no? Na-realize ko na patay kung patay, ganyan. Doon na siya unting nagpaalam, no? Siyempre, sa tuluyang paggaling ko, no, sa tuluyang pag-overcome ko sa anxiety disorder talaga, hindi ko winaglit sa isipan ko ang mahal na Panginoon. Pinaniwalaan ko talaga na pinagaling niya ako ng 100%, no. Kasabay na ito, siyempre, yung repentance na ginawa ko. Repentance, yung pagsuko at pagtalikod sa mga kasalanan, no. Ayan, kasabay niyan. Kasabay yan sa paggaling mo sa yung anxiety disorder. Talagang tuluyan mo ng kalimutan, no? Tuluyan mo ng isuko ang lahat-lahat sa ating mahal na Panginoon sa tuluyang pag-recover sa anxiety disorder. Repentance, napaka-importante talaga ng repentance. Talagang kailangan mo isuko ang lahat-lahat. Ang sa ganun, makamtan mo yung 100% na paglaya sa anxiety disorder, no? So, yun lang. Tuloy-tuloy mo lang. Huwag kang susuko sa lahat ng mga sintomas, sa lahat ng mga discomfort. Tuloy-tuloy mo lang. Huwag mong hihintayin yung mga araw na sasabihin mo sa sarili mo na ang tagal-tagal na ito, bakit hindi pa ako gumagaling, no? Isa lang dahilan yan, hindi mo tuluyan isinusuko ang lahat-lahat sa mahal na Panginoon. Hindi mo tuluyan tinatalikuran ang mga kasalanan mo. Patuloy ka sa paggawa ng mga kasalanan mo. At higit sa lahat, syempre, hindi mo pinapatunayan yung seriousness mo sa mahal na Panginoon, no? Yung magkakaroon ka ng time sa Kanya. Tinitingnan kasi ng Panginoon yung natin talaga sa Kanya. Yung kung may time ka sa Kanya, kung serious ka talaga, kung sincere ka talaga sa pagbabalik loob sa Kanya, no? Kasabay niyan, syempre, kasabay niyan yung pagsisisi mo. Tuluyan mong pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan. Doon mo makakamtan yung 100% recovery sa anxiety disorder. So, yun lang, no? Huwag kayong susuko. Tuloy-tuloy nyo yan, mga classmate. Lagi yung binabahagi sa inyo na huwag kayong susuko. Kasi kapag sumuko ka, ibig sabihin nun, tinuluyan mo ng bitawan ang mahal na Panginoon. Tinuluyan mo ng hindi pinaniwalaan yung pangako na pinagaling ka na niya. Yan lang yan. So, huwag kang susuko. Pagsubok lang yan sa pananampalataya mo. Kailangan mo patunayan yan sa ating mahal na Panginoon na hindi ka natatakot sa anumang laying na mga discomfort na yan, anumang laying na anxiety disorder na yan. Diyan mo tuluyan mo overcome yan sa mga ibinabahagi kong ito. Maraming salamat, mga classmate, sa inyong pagsubaybay sa ating munting channel. Hiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin at malaking tulong nyo na ito sa mga kapwa natin nag-suffer ng anxiety disorder. Maraming salamat, guys. See you in my next video. Thank you.